Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa mga homosexual. Gusto ko lang makatulong guys, no, gusto ko lang maliwanagan ang isip ng mga tao na nagpa-practice nitong homosexuality, no? Kung ano nga ba ang sabi ng Diyos tungkol sa kanila, ito nga ba ay kalooban ng Diyos sa inyo, no? So bago ang lahat guys, no, tatalakayin muna natin ano nga ba ang ibig sabihin ng homosexual. Ang homosexual ay sila yung mga tao na sexually or romantically attracted sila sa kapwa nila kaparehas ang kasarian, no? Ito na yung mga lalaki na a-attract sila sa kapwa nila lalaki, or mga babae na a-attract sila sa kapwa nila babae, or well known sila sa tawag na LGBTQ, di ba? Yan ang tawag sa kanila. Kung dati itong mga homosexual ay hindi tanggap ng lipunan, ngayon tanggap na sila ng lipunan, no? Talagang lantaran na talaga. Sa ibang bansa nga, may napanood ako, nilegalize na nila yung same-sex marriage, no? May napanood akong ganun, no? So, tatalakayin muna natin dito kung ano nga ba ang sabi ni God tungkol sa mga homosexual, no? Pero alamin muna natin guys, no? Ano nga ba yung pinag-umpisahan ng lahat, no? Paano nga ba tayo ginawa ni God, no? Basahin natin sa Mark chapter 10 verse 6, nakalagay dito, "But at the beginning of creation, God made them male and female." Malinaw na nakasaad dito na sa umpisa ng creation ni God, ginawa niya ang lalaki at saka babae, di ba? Hindi naman nakasaad dito na ginawa niya ang mga homosexual. Ang nakasaad dito, ginawa niya ang lalaki at saka babae. Kaya malinaw na ang homosexual ay hindi kalooban ni God sa atin, no? Tas ituloy natin sa Genesis chapter 2 verse 24, nakasaad dito, "Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh." So meaning, ginawa ang lalaki at saka babae para balang araw mag-asawa sila, di ba? Pinag-uutos pa nga dito na kapag nag-asawa na, iiwanan ng lalaki yung mga magulang niya para ay pag-isahin sila ng asawa niyang babae, no? Para maging one flesh sila, maging isang laman na sila, no? Kaya talagang malinaw na ang nakasaad dito na ang lalaki ay ginawa para sa babae at ang babae naman ay ginawa para sa lalaki, no? Hindi natin alam kung bakit may mga homosexual sa panahon natin ngayon, no? Pero isa talagang dyan, no? Isa talagang dahilan dyan, no? Siguro nung ipinagbubuntis kayo ng nanay ninyo, yung magulang ninyo, nag-open door para kay Satan, no? Para makontrol ni Satan yung kasarian ng ipinagbubuntis ng nanay ninyo, no? Maaaring yun ang dahilan kasi ang pagiging homosexual, no? Hindi yan kalooban ng Diyos, kundi yan ay gawain ni Satan. Kasi alam nyo na si Satan lahat ng mga batas ng Diyos, no? Binabaluktot niya, gumagawa siya ng paraan para baluktutin kung ano man yung mga kautusan ng Diyos sa atin, no? Kasi ayaw nga niya na tayo ay mapagkalooban ng eternal life. Ayaw niya na ang mga tao makarating doon sa kaharian ng Diyos. Kaya gumagawa siya ng paraan para magkasala ang mga tao, no? Isa sa paraan na ginawa niya itong homosexual na ito, no? Para ang mga tao makipagrelasyon sa kapwa lang nila kasarian para magkasala, para hindi nyo ma-inherit ang eternal life na promise ni God sa atin, no? So, tatalakayin natin dito, ano nga ba ang sabi ni God sa mga homosexual. Basahin natin yung Leviticus chapter 18 verse 22, nakasaad dito, "Do not have sexual relations with a man as one does with a woman, that is detestable." Ano sabi dito? Huwag daw tayong makipagrelasyon sa kapwa babae, no, or sa kapwa lalaki, dahil ito daw ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, di ba? Kamuhi-muhi, kapuot-puot sa paningin ng Diyos, no? Kaya malinaw na ipinagbabawal sa atin na makipagrelasyon tayo sa kapwa natin, kasarian lang, di ba? Tapos ituloy naman natin sa Leviticus chapter 20 verse 13, nakasaad naman dito, "If a man lies with a male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them." Malinaw na nakasaad dito na kapag tayo daw sumiping sa kapwa natin babae or lalaki sa kapwa lalaki, parehas daw kayo na nagkasala, parehas daw kayo na na-commit itong abomination, no? Kasalanan sa Diyos, no? Kasuklam-suklam nga sa Diyos itong ganitong mga gawain, no? Ang sabi niya dito, ang kaparusahan ninyo ay kamatayan. They shall surely be put to death. O nakalagay dito, 'di ba? Tapos ituloy naman natin sa Romans chapter 1 verse 27.
Nakasaad dito, in the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men and received in themselves the due penalty for their error. O, itong mga tao daw na nagpa-practice ng homosexuality, no? Inabandonan nyo daw yung natural na relationship, 'di ba? Ano ang natural na relationship? Yung man at saka woman relationship, no? Ibig sabihin, inabandonan nyo itong ganitong klase ng relationship, no? Mas nagpakalunod pa kayo dito sa pakikipagrelasyon sa kapwa ninyong kasarian lang, no? Anong sabi dito? Ito daw ay nakakahiyang gawain, no? Kayo ng mga gumagawa nito, matatanggap nyo daw ang kaparusahan, ang penalty sa ginagawa nyong kasalanan. Kaya malinaw talaga na yan ay kasalanan sa Diyos, no? Yung pagiging homosexual, no? Anong sabi ni God dito? Anong mangyayari sa inyo kapag kayo ay nagpa-practice ng homosexual? Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Or you do not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Maliwanag, sabi dito, yung mga unrighteous daw, ang mga makasalanan, hindi ma-inherit ang kingdom ni God, no? Hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kasi nga si God ay holy, di ba? Ang tinatanggap lang sa langit ay mga holy people, no? Yung mga banal na tao. Kaya sabi dito, kapag kayo nagpa-practice kayo nitong homosexuality, hindi ninyo mai-inherit itong kingdom ni God or yung promise niya na eternal life sa atin, no? Hindi mai-inherit ng mga tao na to, no? Kaya wag na tayo papalin lang kay Satan, no? Pero guys, no, hindi pa naman huli ang lahat. Kung talagang interesado kayo magkaroon ng eternal life, maaari pang magbagong buhay, guys. Pwede pang magbagong buhay, no? Kung na-commit nyo man itong kasalanan na ito, ihingi nyo ng tawad sa Diyos, no? At magbagong buhay na, no? Ang lahat, no? Maging straight babae at saka lalaki na, no? Nagagawa naman ng paraan ito, guys, no? Turn to Jesus, no? Mag-pray, walang imposible kay God. Ihingi nyo ng tawad kay God ito, mag-pray kayo na ma-overcome nyo itong kasalanan na ito at saka magbasa ng mga salita ng Diyos, no? Magbasa, makinig ng mga worship song. Baka makatulong, guys, no? Baka makatulong kapag ang mga ginagawa niyo ay mga godly works. Walang imposible na ma-overcome ninyo itong kasalanan na to, no? So, guys, no? Kung interesado talaga sa magkaroon ng eternal life at ma-inherit yung kingdom ni God, wala namang imposible. Ang kailangan lang ay magbagong buhay, kailangan lang ay humingi ng tawad at magsisi sa lahat ng mga kasalanang ginawa, no? At talikuran na itong paggawa ng kasalanan na to, no? Ma-overcome at ma-overcome ninyo ito sa tulong ng Diyos kasi wala ngang imposible sa Diyos, no? Kailangan nyo lang isurrender yung buhay nyo kay God. Si God na ang bahala sa inyo, no? Itutuwid niya yung landas na ginagalawan nyo kung talagang interesado kayo sa pagbabagong buhay. So, yun lang naman yung aking guys, no? May share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!